Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Virgo for December 15 to 21. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon at Rising sign nyo, kasi importante siya, sa dulo po ng video, may link tayo para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung nais nyo pong mapanood ng ating upcoming predictive readings, i-click nyo lang po yung ating join button sa baba. And to support po yung paglago ng channel natin, you can use the thanks button. Virgo, kamusta ka? So we have here is the card of Yang. Okay, so yung energy ng isang Aries is medyo damang-dama natin ngayon. Andoon na talagang may point of nakakaramdaman mo na gusto mong maging aggressive, gusto mong medyo maging palaban doon sa mga bagay-bagay sa life mo. So, okay lang yan. Kasi yung part yan ng universe na nagsasabi sa'yo na it's time, time to shine, time na para maging ikaw naman yung aangat, ikaw naman yung magiging center of attraction, ikaw naman yung magiging magkakaroon ng moment in this time. So, okay lang yan na parang feeling mo full of energy ka, pero hinay-hinay lang kasi hindi naman maganda na na maabuso mo naman. Although yung malakas yung drive mo, mataas yung passion mo para marami kang magawa to achieve a lot of things. Pero, eto siya pero hindi naman, dapat hindi mo i-sacrifice din yung yung health mo, yung pagkatao mo, and yung mga ibang mga bagay na importante sa'yo, ha? So, still be in control. Okay. Now, ano ba yung sa'yo? Yung crossing mo. So, number 26. Happy, happy. Okay, so sinasabi ng card na to na yes, siguro kasi madaming mga may holiday season na ngayon. So andyan na sunod-sunod sa bawat ang daming mga gatherings, ang daming mga moments ng kasiyahan. Pero parang andun yung point na hindi mo feel, yung iba sa inyo, hindi feel na, ay parang hindi ko bet jomoin doon sa gathering. Hindi ka KJ. Okay, unahan na kita. Hindi rin yung signs of aging. Hindi yan SOA. It is a sign na iba yung focus mo ngayon. Sa iba, nakadirect yung directive ng energy mo. And there's nothing wrong with that. Kasi yung iba, di ba, parang may mga businesses na mas nagiging busy sila kapag holiday, pag season ng Pasko, kasi doon magiging mas in demand yung business nila. Same thing din sa'yo. So, andoon na, wag kang masyadong bakit ganito yung feeling ko? Parang mas trip ko magtrabaho or mag-ayos, magstay sa bahay. It is the universe driving you doon sa kailangan mong gawin. Kasi nga, moment mo to para iangat mo yung sarili mo. Time to shine nga ba? At yung moment mo para, kumbaga sa yung sinasabi lang, strike while the iron is hot. So, para kang panday. So, talagang, gugulin mo na yung kailangan mong guguling oras at lakas para makuha mo yung mga plano mo. Di ba, Mikay? Ngayon, ano ba yung desire card mo? Number 45. Time to go. Ito lang gusto mo magkaroon ng mga moments na parang maingay, Virgo. Gusto mo magkaroon ng moment na parang, gusto ko munang ganito, gusto ko magpunta na ganitong lugar, gusto ko mag-staycation, gusto ko muna medyo fade away. Para may iba nga sa inyo nag-iisip na, mag-close kaya muna ako ng social media. Ingay kasi ng mga tao, hindi ako makapag-concentrate Well, wala namang problema doon. I know people, ginagawa yun from time to time. Pag kailangan nila na makapag-focus or kailangan nilang magawa yung mga kailangan gawin. Hindi mo kailangan mag-explain sa mga tao bakit mo ginagawa itong bagay na to.
Kasi this is you eh. Kumaga, this is your way. And wala kaming karapatan questionin yun kasi hindi kami ikaw. Gets? So, kung feeling mo kailangan mong mawala muna ngayon, mag-disappear, mamundok, kung magdagat, hindi ko alam kung anong balak mo, go! Hindi mo kailangan na ipaliwanag sa amin yung mga plano mo kasi you don't owe us any explanation. Life mo yan eh. Ikaw yung nakakaalam kung ano mas maganda at mabuti para sa'yo. Now, yung foundation mo, yan nga. Foundation na hinaan mo ngayon is number 23, peace. At sa dami din ng chismosa sa paligid mo, sa dami din mahilig gumawa ng kwento. Ay, makakaloka ngayon na, tong time na to, sa'yo, Virgo, hindi mo naman inaalam, bakit dumarating sa yung kwento? Hindi mo naman tinatanong, pinapaalam sa'yo. Bakit, di ba? Nakaka-lurky na, na, tawag dito, kusang dumarating yung mga hindi mo inaalam. Alam mo, it's the way of the universe para maintindihan mo kung ano bang klaseng tao yung mga sa paligid mo. Ano ba talaga yung, kumbaga, kung ang isang tao mahilig siyang manira ng ibang tao, pag nakataliko, may siniraan yung taong yun sa'yo. Ay, alam mo ba si Pedro, ganyan-ganyan? Hindi ako magtataka na yung taong yun din, kapag nakatalikod ka naman, may sinasabing hindi maganda pag nakatalikod. Kasi nature niya yun eh. So doon pa lang, magkakaroon ka ng idea kung ano ba talaga yung pakikitungo niya sa pamamaraan na pakikitungo niya sa ibang tao. Now, in the past, meron tayo ng number 52, mending. So, this card is actually saying na na literal, kaya siguro gusto mo munang mag-solo, mapag-isa, kasi andun na may mga bagay na gusto mong i-deal sa sarili mo. May mga bagay na gusto mo munang bigyang pansin. Kung sa sugat, ang pangit naman, di ba? Parang sabi natin, dami-daming tao, tapos yung sugat nililinis. Of course, ang hirap ng ganon. Di ba, andun yung point na, pag nangyayari yun, let's say, in operating room, yung mga napapanood ko, kailangan andoon na hindi ganun karaming tao, yung mga kailangan lang na nandoon para makatulong sila. So, same thing with you. In your past kasi may mga bagay na alam mo kailangan mong harapin. So may mga nakita ko dito na yung iba sa inyo may part na yung loss of a father figure or father image is mabigat siya sa inyo. So andun yung part na gusto niyo siyang bibigyan niyo siya ng moment para ma-heal naman kasi yun yung tamang gawin mo. Kasi in the future, we have here is number 29. Breathe. Ikaw, ito yung magiging development mo. So, this card is actually saying na yung expansion mo, yung growth mo ngayon, nakadepende yan kung paano mo bibigyan ng oras yung paglago at paggaling ng emotions mo. Because the card is showing as well na hindi, tawag ito, ito yung moment na ano ba yung gamitin yung word? Na parang sabihin natin, para ka nakatali doon sa past. Hanggat hindi mo na-address o hindi yan na-heal, hindi ka makawala sa tali. At kung gano'ng kahaba yung taling yon, hanggang doon lang pwede mong maabot. So, for your growth to happen, you need this healing. And for that healing to happen, kailangan mong magkaroon ng moment alone. Kung naka-resonate ka sa reading natin, I invite you to subscribe, like, and share. And also, kung gusto mo ma-access ang ating upcoming predictive readings, i-click mo yung join button sa baba. So ngayon, tuloy natin muna ibang readings mo. So your physical environment, meron tayong loyal heart. Alam mo, there's a lot, you're blessed. Kasi, dito ka. Ayan, para may silbi yung pot ni Mira. Ayaw. You're blessed kasi, alam mo yung mga tipong may mga tao na kahit lang kailangan sa'yo, naalala ka nila. They love to bless you. Gusto yung tipong ipaparamdam sa'yo na concerned sila, kahit sabihin natin wala nga silang mabigay or anything. Andoon na naramdaman mo that you are important sa kanila. This card is reminding you naman na bigyan mo ng halaga
ng mga taong to. Kasi sa bandang huli, sila yung ito yung mga klase ng relasyon na hindi natin dapat hinahayaan na mawala. Hindi natin hahayaan na dapat masira. Bagkus ito yung mga relasyon na dapat nating pagyamanin. And ito yung mga relasyon na talagang sabihin natin, mas pa siya, mas magtutuloy-tuloy pa. Now, the card of the Loyal Heart is also saying na hindi mo man magawa na ibalik yung mga ginagawa nila para sa'yo, the point na you are nagiging totoo ka sa kanila, enough na yun. Kasi itong mga taong to na kinikip mo, sila yung mga sabihin natin, hindi naghihintay ng kapalit. Now, your emotional environment, number 14, truth be told. Okay. So, si card, ang pinapakita niya sa akin dito is that may, ito yung time, ito yung moment mo na kung saan na kailangan, soul searching siguro matatawag nating term. Ito na yung, kumbaga, bibigyan mo ng chance ang sarili mo to understand who you really are, yung gusto mo, yung mga kailangan mong bigyan i-address. And again, no explanations needed sa amin kung bigla kang mawawala. Yes, may mga maghahanap sa'yo kasi concerned sila, kakamustahin ka. And kilala mo naman kung sino yung dapat pagsabihan mo lang ng totoong nangyayari sa'yo. Kasi nga, iniiwasan natin yung mga mahilig mag-badmouth sa paligid mo. So, this card is actually saying na mas lala, the more you know yourself, the more na nakikilala mo yung pagkatao mo, the more mong alam kung paano mo itatayo at papalaguin ang sarili mo in different aspects of your life. Now, this is your hopes and your fears. So, meron tayo ditong number 37, never-ending story. Okay. So, this card is showing na parang, alam mo yung tipong may mga times ka na, sana pwede pa yung katulad nung dati, nakakamiss yung mga dating panahon, yung magkakasama kami ng family namin, tas nagtatawanan, everybody happy. Yes, nakakamiss talaga yon. Right ako kung papiliin ako, kung mas masaya ako ngayon or before, well, financially, mas masaya ako ngayon, of course. Pero when it comes to that emotional fulfillment, mas masaya when I was younger, di ba? Kasama mo yung mga pinsan mo, mga kapatid mo, mga tita, ganyan. Everybody's there, madami. So, andito with this card, alam mo yung sinasabi ng universe, gamitin mo yon yung mga memories mo yon as the inspiration para mag-aim higher ka. Kasi as you build yourself, andun yung point na there will be a lot to celebrate na. Hindi lang yung mga holidays, pero yung mga success mo, maliit man yung malaki, enough yun para i-celebrate ng mga tao na nagbibigay ng importansya para sa'yo. Now, Virgo, this is the future na para sa'yo. We have here number 11, by the book. Okay. So, for those naman yung may mga iba sa inyo na nagbabalak, mag-aral, or siguro dagdagan yung kaalaman lang, maybe read the book, watch, manood ng video, or makinig ng podcast. Yes, bibigyan ka ng chance ng universe to do that. Now, with this as well, by the book, may nakita ko dito, there will be, of course, holiday season. So, may mga reunions ka talagang mapupuntahan. And some of them, yung mga tipong literal na tao na hindi mo pa nakikita, andoon na magkakaroon ka ng moment para ma-refresh yung mga relationship nyo. And you can expect also people to reach out to you para magkaroon, parang mga musta, chikahan. And I'm also seeing here, some of you might have short travels because of this mini gatherings. So, prepare mo na yung sarili mo sa madaming chika pa. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And don't forget to subscribe, like, and share. To access our upcoming predictive readings, click the join button sa baba. Maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna, blessed be, and hope to see you very soon. Wala po dyan sa Bagyasari. Have a great day and bye for now.